Sino nga ba ang tunay na mapaglaro dito sa mundo? Ang tadhana o ang tao? Mangangarap ka para sa isang propesyon, pero iba naman ang ibibigay sa iyo. Papaunlarin mo kung anong ipinagkaloob, pero dadalhin ka naman sa panibagong karera kung saan ka mas makikilala ng lahat. Sino nga ba ang tunay na nakakaalam ng makabubuti sa iyo? Ang tadhana ba o ikaw mismo sa sarili mo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang tumahak sa karerang napupusuan, isinisigaw ng kanyang isipan at tinitibok ng puso na kailangan niyang tuparin. Ngunit mapapadpad lang pala sa isang di inaasahang propesyon sa di inaasahang pagkakataon. Pero sa paraang ito, mas lalo siyang nakilala at itinanghal na pinaka sa lahat ng pinaka at naluklok bilang isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Ang kwento ng mapaglarong tadhana at ang mapaglarong si Manoy Eddie Garcia o yung tinaguriang hari ng pinakamaraming bansag. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Eduardo Berches Garcia ay nakilala din nating lahat sa pangalang Manoy. Siya ay isinilang noong 2 ng Mayo taong 1929. Siya ay tubong Huban sa Sorsogon, ngunit hindi siya purong Bicolano. Ang kanyang tatay ay isang Kapampangan na tubong Makabebe sa Pampanga. Isa siyang kapitan ng Spanish Army at napadpad sa buhi sa Camarines Sur, kung saan doon niya nakilala ang kanyang naging nanay na tubong Huban sa Sorsogon, na lugar naman na kung saan naman doon sila nanirahan at isinilang ang mga anak. Ang batang si Eduardo ay isa lang sa 4 na magkakapatid. Makulit ang kanyang kabataan. Lumaki sila sa isang farm na pag-aari ng pamilya. Mga manok ang nauna niyang mga kalaro. Gaya ng iba pang mga hayop, ito ang paborito niyang pagtripan at pinapanood pang mangitlog. Malimit din sila sa ilog na di kalayuan sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila nito, lumaki si Eduardo na may takot sa kanyang nanay dahil napaka-stricto nito sa kanilang magkakapatid. Umuuwi siya sa oras na kailangan sa gabi, natutulog sa itinakdang oras, at palaging iniiwan ang mga kalaro kapag nanay na niya ang may kailangan sa kanya. Ganong kalaki ang takot nila dito. Ano pat lumaki silang may mga patakarang sinusunod at mga disiplinado. Sa Sorsogon na rin siya unang nag-aral ng elementarya at pagkatapos ay nagtungo na siya sa San Beda sa Maynila para doon ipagpatuloy hanggang magkolehiyo, kung saan naman kumuha siya ng AB Psychology na degree. Isang magaling na abogado sana ang orihinal na pangarap ni Eduardo, ngunit hindi ito pinagkaloob ng tadhana sa kanya. Dahil noong mga panahon na yun ay pumutok na ang digmaan dito sa bansa. At sa halip, ang teenager na si Eduardo ay nahugot sa Philippine Scouts na sangay naman ng Philippine Army. Taong 1946, napadestino pa siya sa Okinawa sa Japan bilang bahagi ng occupation forces ng Amerika doon. Nanatili siya dito hanggang madisband ang Philippine Scouts noong taong 1948. Ito din yung taon nang pumanaw ang kanyang nanay na wala siya sa tabi nito. Taong 1949 naman, pagkatapos niya sa Philippine Scouts, siya ay pansamantalang namalagi sa kanyang tiyahin sa Maynila, na ang bahay naman ay katapat lang ng Sampaguita Pictures. Isang araw habang nakatambay siya sa bintana ng kanilang bahay, pinapanood niya mula doon ang nagsushooting ng pelikula sa katapat lang na Sampaguita Pictures. Sa pagiging mausisa, walang kaalam-alam si Eduardo na pinapanood na rin pala siya ng kanyang tadhana. Si Eddie Romero at Mario Montenegro ang mga artistang gumagawa ng pelikula ng mga sandaling yun, na sila ring nakapansin sa isang binatilyong nasa tapat at matyagang pinapanood sila. Silang dalawa ang kumumbinsi kay Eddie Garcia na, "Ba't di mo rin subukan gumawa ng pelikula?" Hindi nga nagtagal, pagkatapos ng sandaling iyon, si Manuel Conde na isang aktor, direktor, ay nag-anunsyo ng kanyang pangangailangan ng 7 bagong mukha
nagaganap bilang 7 anak ng konde na siya namang kanyang karakter. Sa pelikulang siya na rin ang gumagawa. Sumubok nga mag-audition si Eddie Garcia dito at pinalad namang mapasama sa 7 hinahanap. Ito yung kanyang naging kauna-unahang pelikula na pinamagatang Siete Infantes de Lara na ipinalabas naman noong taong 1950. Naging matagumpay ang kanyang naging unang pagganap at simula nun, nagsimula na siyang yakapin ang showbiz. 4 na pelikula kaagad ang kanyang ginawa sa LBN Pictures sa kaparehong taon ng 1950. Dahil sa dami kaagad ng napahanga kay Eddie Garcia, tuluyan na siyang binakura ng Sampaguita Pictures matapos siyang papirmahin ng nakakalulang 14 na taon kaagad bilang kanilang pangunahing artista. At sa kanila lang magseserbisyo si Eddie Garcia sa buong panahon na yun. Samantalang sa kanyang pagsisimula na ito sa showbiz, kasabay niya ring nakilala ang mestisang German Cebuana na si Lucila Scharnberg na kanyang naging asawa at nagkaroon sila nito ng 3 anak. Ang kanyang junior na panganay na si Eddie Boy, si Erwin at ang babaeng si Elizabeth. Buong dekada 50 nang magsimulang kuminang ang kanyang pangalan. Isa lang si Eddie Garcia sa mga iilang aktor sa bansa ang napaka-professional pagdating sa trabaho. Wala siyang reklamo anumang karakter ang ibigay sa kanya. Bida, kontrabida, supporting roles, komedyante, bold star, at lahat nata kaya niyang gampanan ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng kanyang kontrata sa Sampaguita Pictures, lalo pang namayagpag si Manoy Eddie Garcia dahil nakapagtrabaho na rin siya sa iba't iba pang mga film producers at nagtuloy-tuloy pa ang kanyang tagumpay. Hanggang sa maging direktor na rin siya simula nung panahon ng dekada 60. Pagsapit ng dekada 70, muli niyang binalikan ang kanyang ikalawang propesyon, ang pagiging sundalo. Nagtangka siyang magtungo ulit sa Okinawa sa Japan para mabigyan sana ng rekomendasyon dahil sa ganda ng kanyang naging record doon para naman magamit niya patungo sa Amerika upang doon naman niya ipagpatuloy ang pag-aaral para maging opisyal na siya. Ngunit talagang ayaw ito ipagkaloob sa kanya ng tadhana. Pero bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, naging adopted son naman siya ng PMA Marangal Class of 1974 bilang kanilang miyembro. Nagbalik showbiz si Manoy at patuloy na nangingibabaw sa kanyang mga kasabayan. Muli siyang sinubok ng tadhana sa pagkakataong ito matapos ang kanyang panganay na si Eddie Boy Jr. na siyang kaysa isang susunod sana sa kanyang yapak bilang aktor ay pumanaw sa isang motorcycle accident sa murang edad. Nakagawa pa ito ng sariling pelikula, katambal si Miss Nora Honor. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, ang motorsiklong gamit ng kanyang anak ay regalo pa mismo niya dito. Taong 1984 naman, nang masunugan sila ng bahay sa San Juan, kung saan naabong lahat ang kanyang mga kopya ng mga pelikula, mga family photos, at lahat nata ng mga memorabilia. Taong 1995 naman, magkasunod na binawian ng buhay ang kanyang anak na babae at ang kanyang asawa na kapwa naman inatake ng malulubhang karamdaman. Isang anak na lang ang natira kay Manoy Eddie Garcia na mga panahon na ito at nagkaroon pa siya ng isa at naging bagong katuwang sa buhay si Miss Lilibet Romero. Para paikliin ang kanyang makulay na kasaysayan, sa paglipas ng panahon, patuloy na namayagpag si Manoy Eddie Garcia at gaano nga ba siya kagaling sa larangang itinadhana sa kanya. Ito ang ilang halimbawa. Si Manoy Eddie ay naging tahanan ng iba't ibang taguri ayon sa mga nakakasama niya sa trabaho. Siya na rin ang tinanghal na may pinakamaraming titulo sa kasaysayan ng telebisyon. Buong dekada 70 at 80, tinanghal siya bilang BCS Star of the Year, kung saan nag-a-average siya ng 25 pelikula kada taon. Kasama na dito ang record high na kanyang nagawa noong taong 1975, panahon kung kailan siya nakagawa ng 30 pelikula sa isang taon lamang, at siya lang ang nakagawa nito sa buong kasaysayan ng industriya. Nung mauso naman ang bold movies noong dekada 80, nakipagsabayan din siya dito pero sa sarili niyang version. Tinanghal naman siya bilang King of Sex Comedies, kung saan naman
Gumawa siya ng sunod-sunod na sexy ngunit comedy film. Minsan na rin siyang binansagang Sean Connery of the Philippines, James Bond of the Philippines, at kung sino-sino pang Hollywood actor. Siya lang din ang natatanging aktor na nakatanggap ng sunod-sunod na parangal sa sunod-sunod na pelikulang ginagawa niya. Mula Best Supporting Actor, Best Actor, hanggang sa Best Director. Siya lang din ang nagtataglay ng may pinakamaraming karangalan at nominasyon sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Isang halimbawa nito, sa PAMAS Awards pa lang ay meron na siyang 43 panalo at 38 nominasyon. Kinapapalooban nito ng 13 Best Supporting Actor, 12 Best Actor, at 11 Best Director. Triple-double kumbaga sa larong basketball. Siya lang din ang natatanging artista na naging Hall of Famer na nakakuha sa 3 kategoryang ito. Napakarami pang karangalan ang nahakot ni Manoy Eddie Garcia sa iba't iba pang mga awards-giving body sa loob at labas ng bansa na hindi na natin may isa-isa pa dito. Si Manoy Eddie rin ang tinanghal na artistang may pinakamaraming nagawang pelikula sa buong karera niya, sa bilang na kulang-kulang 700 pelikula sa loob ng 7 dekada. Ngunit para sa isang premyadong artista na inilaan niya ang buong buhay sa paglilingkod, ay literal na niyakap ang kasabihang kung saan ka nabuhay ay doon ka na rin mamamatay. Kung gaano naging makulay ang kanyang kasaysayan, ganun naman ito kasaklap sa kanyang naging pagwawakas. Ika-8 ng Hunyo taong 2019, sa edad na 90 anyos, aktibo pa rin si Manoy Eddie Garcia sa industriya. Sa araw na ito, kasalukuyang ginagawa niya ang shooting ng Rosang Agimat at sa kalagitnaan ng eksena, napatid siya sa mga kable na naging dahilan ng pagbagsak niya at pagkakabagok sa ulo. Nagkomato siya sa loob ng ilang araw at hindi na muling nakarecover pa. Ngunit ang pinakamasakit na katotohanan, mabilis inilabas ang balita na si Eddie Garcia daw ay namatay sa pamamagitan ng atake sa puso. Bagay na ikinagalit ng kanyang pamilya at mga tagahanga. Buti na lang lumabas ang video na ito. At malinaw na hindi siya inatake sa puso. Ano sa palagay nyo mga kapuso? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!